Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Sinabi umano ng anak ni Kuting ng Norte na si Sandro Marcos na mas maganda at mas maayos daw ang bansang Pilipinas kung walang mga Duterte at mawala sa balat ng lupa ang mga DDS. Dahil umano sa pahayag ni Totoy Sandro Marcos ay nanggalaiti nga itong si former President Rodrigo Roa Duterte at gusto na umanong kuyugin itong si Totoy Marcos at bugbugin. Dito nga natin makikita na bastos nga talaga itong mga anak ni Kuting ng Norte na tila ba nagmana sa kanya. Dito rin natin makikita na malalang malayo ang ugali ng mga ito kay Apo Lakay Marcos Sr. Si Apo Lakay Marcos Sr. ay isang leader na may malasakit sa taong bayan at sa ating bansa. Tulad din ni former President Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong na talagang inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa mga bagay na wala namang kabuluhan at syempre may paninindigan sa ating bansa. Nakakatawa talaga tong Totoy Sandro Marcos na ito sa kanyang mga paratang. Kaya ayun, masi-zero vote ang kanyang mga Senate slate sa darating na 2025 national and senatorial election. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy lang po ang laban patungo sa katotohanan. Okay, alam niyo po, eto magtapatan po tayo. Para po hindi na tayo, ah, hindi na ano ba, yung magkaalaman na. Yung total, yung debate dito, sino nagpanalo kanino, di ba? Pinagmamalakihan nila tayo na sila yung nagpanalo sa Duterte kahit kay Pangulong Duterte noong 2016. Tigilan na, para matigilan na to. Ako ganito eh. Gusto ko kumpletuhin nyo, Sandro, yung hindi ko alam kung may ibang slate si Sandro tsaka may ibang slate si Tambi. Sana isa na lang, no? Kumpletuhin nyo yung 12 at eto lang po pakiusap ko sa lahat ng Duterte supporter. Panahon na po para tayo, bumoto tayo, wag tayong bumoto nung yung mga isa-isa, no? Wholesale po natin kasi kinakailangan po natin ipakita sa 2025 election. Kung kaya po natin, natatandaan ko pinakamaganda po natin noong 2019. Kung si Sandro man yang namamahala dyan sa mga ano, hindi na po tayo ngayon yung magpapalusot, no? Yung papalusutin natin yung isa-isa. O total, ito naman hindi na po dapat gano'n, no? Dapat solid. Tandaan natin, ganyan lang po yung kampanya natin na wala na po tayong dapat na pinalulusot kasi ang lalaki po ng ulo. Real talk po. No? Nanalo lang dahil kay Sara Duterte. Nanalo lang dahil dinikit nila ng dinikit yung kanilang sarili sa mga Duterte. Si Senator Amy nga, aminado na ganun yung naganap eh. No? Hindi, kung may separate po, kung may separate si Sara Duterte at saka si Tatay Digong na susuportahan, na sana, wag naman sana maganap. Kasi ganyan po yung nagaganap nung nakaraan. Basta po, wag na po tayong bumoto nung nasa slate nila. Halimbawa, Soto pa yan o kung sino pa man yung mga gustong tumakbo under sa kanila. Kahit po pang ilang number niyan sa survey, wala po tayong iboboto. Isolid po natin na Duterte. O kaya, kung mamimili tayo sa pagitan, kasi makakalusot at makakalusot po yan pag hindi po tayo nagkumpleto ng slate natin. Pag may pinalusot po tayo dyan, ako, yan po, no? I-solid talaga natin, pakita talaga natin na hindi lang tayo hanggang tokis, hanggang social media lang. No? Pakita talaga natin sa boto. Kasi ibang uring tao tong mga to, no? Pinanalo mo, nakisama ka, tapos wala pang ang 2 taon, di ba? Sa June pa sila magdadalawang taon, tablado na agad.
Grabe po pag nakatikim ng kapangyarihan. Napakatagal po nila na nawala sa limelight. Nakatikim lang po ng kaperasitong kapangyarihan na nakalimutan na yung mga nagpanalo sa kanila. Kaya kinakailangan po natin yan sa 2025. Maganda po to na isang Marcos na po ang mag-o-organize ng kanilang slate. Wala po tayong iboboto diyan sa mga yan. Straight po natin. Ganun na po ang labanan. Hindi na po pwede na popularity. Kahit popular si Pacquiao pag hindi pumasok sa atin, kahit popular si Lacson o si Tito Soto o kung sino man yung mga popular na ayaw sa atin, wag po na niyong iboto. Pag hindi po sila guest candidate kay Pangulong Duterte o kay Sara Duterte, hindi po natin iboboto yan kahit gaano sila kapopular. Wala rin naman po silbi. Di ba? Hindi rin naman sila siyempre, pasok. At lagi silang pasok, yan tatlo na yan. Kahit po hindi pasikat yung i-endorso ni Tatay Digong at ni Sara Duterte, dun po tayo. Wag po yung popular. Kung kahit gaano ka popular si Tito Soto, si Lacson, si Pacquiao, yan tatlo na yan, sigurado lahat ng lahat ng survey pasok eh. Kung sila po ay hindi papailalim sa mga Duterte, wag nating iboto. Ganun lang kasimple para masolid natin. Kung ngayon pa lang, botohan pa lang, ayaw ng pailalim, paano yan? Di ba? Imagine niyo po yung sakit ng ulong mga senador yan. Pag nanalo yan na hindi nag-guest candidate kay Pangulong Duterte at doon po mailalim kay Sandro o kaya kay Tambi, iyari tayo balang araw dyan. Tandaan nyo, pwedeng i-impeach si Sara Duterte, pwedeng umentra sila sa ICC. Kaya siguraduhin po natin ang atin pong mga kandidato. Okay? Well, naniniwala kayo sa Smartmatic na yan. Alam niyo yan, sabi lang nila yan para ayaw nilang maniwala naman kayo dyan. Natalo sila. Alam po ninyo, kung wala kang kakayahan na mga mag-hire ng mga marurunong sa computer at computerize yung election, wala kang karapatan tumakbo. Ganun lang po kasimple yun. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan kalokohan. No? Kung dinaya sila, si Sara ba sa tingin nyo, dinaya si Kiko? Utang. Si Robin Padilla, dinaya si Shell Jokno? Baka tumakbo si Tatay Digong. Takot na takot. Takot na takot. Ito po, maganda po yung panawagan, no? Kaya lang, panawagan lang to ni Aquilino Coco Pimentel. Wala naman tatalima dito. Pero maganda po itong panawagan na i-adapt natin. Sana po, sa pamamigay ng mga ayuda, wala po dapat mga politiko. Yan po yung pagkakaiba ng panahon ni Duterte. Nung panahon po ni Duterte, wala naman pong umepal ng mga senador, congressman, di po ba? DSWD. Kung ayuda yan ni Mayor, si Mayor. Kung ayuda yan na pinadaan sa DSWD, DSWD. Kita nyo po, maayos. Nakatanggap po karamihan. Yan yung pagkakaiba. Ngayon, putya, panay mukha nila, panay. Sila yung mga nag-aabot, akala mo kanilang pera eh. Hindi po ba? Maganda na yung sistema dati. DSWD. Doon sa may 4-piece at saka doon sa ayuda. Yung meron din yung dole namimigay. Nakarating sa tao. Hindi po ba nakarating? Ang dami. Pag nagla-live ako sa boxing, puta, wala akong problemang ganyan. Daldal lang ako ng daldal pag boxing. Pagdating ng politika, ang daming Hindi ko rin po maintindihan.
Pag sa ano, pag sa ano lang po, sa boxing, tuloy-tuloy tuloy-tuloy pang away ko sa boxing. Dito lang sa politika po lagi naglo-loading, eh. Nakakainis, eh. Natuklasan ko na, 'di ba kanina malabo? Punas lang. Punas lang pala ng cellphone yung solusyon do'n. Kung ano-ano mga ginawa ko sa ilaw, eh. Yung pala punas lang ng cellphone, anak ng tinapay. Okay, punta po tayo rito. Maganda 'tong inihanda ko, eh. Alam niyo naman 'pag Sabado at Linggo walang ganong ano, eh. Okay. Ang dami po nagsasabi, kayo yung salot, eh. Sabi, kayong mga Duterte supporter, mga salot. Kung hindi kayo kontra ng kontra, maganda na Pilipinas. Talaga lang. Baka nakakalimot 'tong mga 'to, eh. Kami na ngayon ang may kasalanan, ha? Kami ba yung may kasalanan kung bakit? Teka muna, meron po ditong malaking usapin ngayon. Ito po, nagpunta si Pangulong Marcos sa Basilan. Dinalaw niya yung mga tropa doon. Ang pahayag yata ni Pangulong Marcos, I am the first president. Eto, meron, meron na mo. Sana po ipaalam naman sa inyo na nakarating na po dyan si Pangulong Duterte sa Basilan. Kayo naman, no? Simpleng bagay lang po to, pero wag naman po kasi kahit po simple to, nakikita ng mga tao, eh. Yung makakarinig niyan, di ba galing na rito si Duterte? Di ba? Wag naman pong ganun, no? Hindi po kayong kauna-unahang presidenteng nakapunta ng Basilan. Nagpunta po riyan na si Pangulong Duterte. Yun lang po, kahit maliit. Alam nyo kasi, eto magtapatan na tayo mga supporter ni PBBM, ha. Alam nyo po, sa kawalan po na maipagmamalaki, kahit na ano na lang. Yun na lang, pinalakpakan siya sa Australia, eh. Alam nyo po, nakakahiya po na tayo pa dumadayo para sabihin sa kanila na handa natin sila ipagtanggol. Yun po yung katotohanan nun, eh. Tayo magtatanggol sa Australia, eh. Tayo yung si Pangulong Marcos na nagsabi, sila yung frontliner. Tayo yung magiging frontliner. Just like in World War II. Puta, pinagmalaki nyo pa na first liner. First liner ng depensa para hindi kagad mapasok yung Australia at US. Grabe naman. Hindi po ba parang napakalaki naman pong... Okay. Mr. President, hindi po kayo una, nakarating na dyan. Alam ko nakarating na rin dyan si Gloria Macapagal, eh. Ano ba meron dyan kay Bob? Ano ba sinasabi niyan tukmol na yan? Basahin nga natin. Mga pauso. Okay, hindi po kayo ang first. Ibentang pangalan ni Inday. No? Nadudual na sila kada post. Alam po ninyo, no? Piloso Potasio, matagal na itong bumabanat sa atin, eh. Hirap na raw yung mga DDS sheet na pabanguhin at ibenta mabahong pangalan ni Inday. Alam nyo, sana nabubuhay naman kayo sa katotohanan, no? Si Inday Sara Duterte, number 1 sa lahat ng survey. Ulit, ang problemahin nyo, paano nyo pababanguhin? Kasi kung 37% si Sara Duterte, yung tambalos-los nyo, wala pang 1%. 0.8% lang. Hindi ba kayo nahihiya? Ang kinakantsawan nyo na mahirap, mahirap pabanguhin ang mabahong pangalan ay number 1 sa lahat ng survey. Tanga ba talaga kayo? Ano ba laban nyo? Perdegana? Yung panalo, yung talunan? Mga bugukan po siya. Number 1 sa lahat ng survey, sasabihin nyo, ang bantot. Paano pababanguhin? Mga bugukis. Okay.
Oh, congratulations sa iyo, Jay, ah. Jay Guevara, ikaw ba yung taga TBJ? Oh, maliit na balita lang po. Ngayon na po ang kahuli-huli ngayong araw ang kahuli-huli ang episode ng ano yan? Pinoy pinakamasaya. Tahanang pinakamasaya. Putay Itbulaga, ano eh, may dating, di ba? Pangalan ng pangalan pala, Itbulaga. Hindi talaga pinag-isipan eh, no? Tahanang pinakamasaya. Last day na po ngayon ng tahanang pinakamasaya. Last day kahapon. Ano na po, shutdown na po yung tahanang pinakamasaya. Kala ko popular si Yorme. Biro lang, Yorme. Ang gagalit na naman yung mga makayorme. Binibiro ko lang kayo. Siyempre, iba yung showbiz, iba yung politika. Di ba? Kabati na natin yung mga Duterte supporter, yung mga Kasi mahirap po talaga institusyon na yung TBG. Mahirap po talagang pabagsakin yun. Lalo na kung si Paolo Contis. Si Paolo Contis ang pinaka-sikat niya. Okay, eto po. Sagutin na po natin yung pinakamalupit na katanungan. Condolence po sa pamilya na iwan ni Jacqueline Stick. Grabe, no? Papanalo lang po kami sa mga naiwan. Hindi kapaniwala. Akala ko, akala ko yung mga, di ba, uso yung ganun. Yung pala, pagtingin ko, sunod-sunod. Nakikiramay po kami kay Miss Jacqueline Jose. Okay. Punta na po tayo rito. Yung sa sinasabi nila, tigilan na raw sana yung mga Duterte supporter si Pangulong BBM para umunlad ng Pilipinas. Alam po ninyo, taliwas po sa iniisip. Mahirap po yun eh. Nangako kayo tapos syempre, aasahan na ng mga tao. Kabaliktaran eh. Instead na mapababa, okay lang po yun yung, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa panahon ni Pangulong Duterte, sinabi niya na 6 months, wala nang droga, 6 months, wala. Pero alam namin na dun papunta yung may direksyon eh. Tumatahimik yung kapaligiran, no? Ito po yung direksyon, pabaliktad eh. Hindi po kami nagsabi ng 20 pesos na bigas. In fact, yan yung sentro ng panunungkulan, yan yung sentro ng sinentrohan ni Pangulong Marcos. Yung mapababa yung presyo ng bigas. Anong patunay niyan? Kaya niya nga hinawakan yung Department of Agriculture eh. Bakit kami sisisihin nyo kung hindi niya napatupad o palayo tayo ng palayo dun sa pangarap na 20 pesos na bigas? Hindi namin kasalanan yan. Okay. Pabaliktad kayo eh. Kay Duterte, palapit eh. Pawala yung droga, pawala yung mga addiksyonis. Sino ba binoto ko? Paulit-ulit ka. BBM Sara po ako. Binoto. Okay. Kami ba'y nagsabi ng 1 milyong pabahay? Di naman kami nangako niyan. Kung hindi nyo po napatupad yung 1 milyong pabahay, bakit kami ang sisisihin nyo, mga Duterte supporter? Hindi kami yan. Kagagawan nyo yan kung wala kayong maipatayo. Bakit? Hindi ba kaya kayo biyahe ng biyahe yung Pangulo natin? Kita nyo, napakamagalang ko ha. Pangulo natin ha. Hindi ba kaya biyahe yung Pangulo natin dahil naghahanap ng foreign investors? Kasalanan ba namin kung wala kayong maipatayong 1 million, hindi nyo maituloy yung build better more? Hindi amin yan. Dahil nagawa yan ni Pangulong Duterte. O bakit kami dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi umuunlad ng Pilipinas?
biyahe ng biyahe para maghagilap ng foreign investors. Tapos, ang nangyari, kabaliktaran, imbis na dumami, imbis na magpositibo yung foreign investment, ngayon balitang-balita, negative, palabas yung pera sa Pilipinas. Hindi may pumapasok pero mas marami yung palabas. Kami ba yan? Kahit tumahimik kami, wala pa rin po, hindi kami yung dahilan ng foreign investment, hindi pagpasok dito ng foreign investors. Huwag nyo kaming sisihin. Kami ba'y nagpalusot ng akap? Ha? Ano na nga yung kahulugan ng akap? Ni kahulugan, di ko pa alam. Ayuda para sa kapos. Basta yun, yung akap na 20, ilang billion ba yung akap? At 176. Eto ngayon ko lang nalaman, kababasa ko rito. Akala ko yung pinuputak nito ni Ted Filon. Yung pala, may figure pa pala. Hindi ko kasi ganong napapakinggan. 176 billion. Bukod po sa pinalusot yung akap, na magkano na nga yung akap? 26 billion ba? 176 billion na naman yung pinalusot pala sa DPWH. Paano nyo inaprubahan yung budget na walang paggagamitan? Biruin nyo, basta nila ibigay, DPWH, inyo na yan. Tinanong ni Ted Filon Sabi ni Ted Filon, saan nyo gagamitin tong 100? Hindi pa namin alam. Ganon din yung akap, di ba? Tinanong yung DSWD, paano pamimigay yan? Hindi pa nila alam. Yung abogada, di ba? Meron yung abogada na recruit. Estudyante pa lang siya, na recruit na. Matalino, naging abogada pa kahit na siya ay miyembro na ng grupo na yan. Naging abogada pa, ganun katalino. Nasayang ang buhay ngayon. Tigok na. Yan yung ayaw ni Sara Duterte. Kaya siya nanghihingi ng confidential fund para yung mga estudyante sa high school hindi ma-recruit ng mga to. Dahil paubos sila, kinakailangan nila mag-recruit ng marami. Kami ba may kasalanan yan? Na inuunan nyo yung ponduhan, yung wala pang paggagamitan? 176 billion. 176 billion na naman pala yung DPWH. Wala pa po yan kung ano yung ipapatayo, wala pa. Pero binadgetan nyo na. Kami ba yan? Kung bakit nagagalit sa inyo yung tao? Kami ba si Ted Filon? Alam nga naman hindi matuklasan ni Ted Filon. Maaari bang hindi matuklasan yan ni Ted Filon? Imposible. Ito ang problema Pag natuklasan, katulad yan, nakita ni Senator Amy na may mga insertion sila sa budget. Sinisi pa si Amy, pumirma ka na, hindi mo alam. Puta yung ang lalakas ng loob Alam mo yung nagpalusot ka, pinalusutan mo, tapos nung pumalag yung pinagpalusutan mo, puta, pinalusutan nyo kami tatanga-tanga kayo Pumipirma kayo ng hindi nyo alam na napapalusutan namin. Ngayon lang po na mga uri ng tao. Sila na yung nagpalusot nung Okay. Kami ba yung nag-helicopter? Sa gitna ng traffic, nararamdaman? Kami ba yung nag-helicopter maka-attend lang ng konsyerto? Imagine niyo. Kami yung dahilan yan? Bakit kami sisisihin nyo sa nangyayari sa Pilipinas?
Galit na galit yung mga tao sa traffic. Miski yung nag-concert, yung Coldplay. Sabi niya, grabe traffic dito. Ito pinaka-worst na traffic. Kami ba dahilan ng worst na traffic? Pwede nyo sabihin, Duterte kasi. Hindi po. Maling paninisi yan. Duterte may kasalanan ng mga nagaganap ngayon. Kalokohan. Uy, palobat ako, palobat. Papalit tayo ng mic kasi itong dito nakakapag ano eh. Malulubat ako. Nag-helicopter. Para pag tinanong mo bakit po kayo umati ng concert kahit na ano masasabi nyo, maraming umaangal na sila ay nahirapan pumunta sa Philippine Arena pero kayo naka-helicopter pa. Ay, unmissable yan. Kami ba yung yung hindi dumadalaw sa mga sundalong namatayan? Bakit kami sisisihin nyo kung bakit nagkakaganitong Pilipinas? Kami ba yung nagpasa ng Maharlika Bill? Kami ba yung nagpasa ng Maharlika na wala namang may gusto at tiyatsa ngayon na pinagpipilitan kahit ayaw ng mga tao? Sa amin nyo isisisi? Yan ang mga problema natin. Hindi yung pag-angal ng mga Duterte supporters. Kahit hindi kami umangal, nagsusulong kayo ng tiyatsa. Buti nga umaangal kami. Nalalaman ng mga mamamayan. At higit sa lahat, kami ba nagdala ng surot at saka mga daga dyan sa NAIA? Ngayon, malupit ngayon. Parang isinisisi na sa atin. Parang tinatanim. Parang tanimbala yung Eto sagutin ko yan, no? Alam nyo, wag kayo masyadong mag-imagination. Kasi ang balik niyan sa inyo din eh. Ibig nyo sabihin, kung maniniwala yung mga supporter nyo sa inyo, na tinanim yan ng mga DDS yung surot tsaka daga, ibig nyo sabihin na lulusutan kayo. Mas malala po yun pag inamin nyo na nalusutan kami ng surot, nalusutan kami ng daga, may nagdala dyan ng daga, pinakawalan sa airport na mga Duterte supporter. Hindi ipa-privatize na nga po eh. Alam nyo mas hindi po kapani-paniwala yan. Yung willing kayong wasakin yung reputasyon ng bayan para lang tingnan ko lang kung meron pang iba. Basilan. Okay na yan. Basilan. Ito po, dito natin tatapusin. Alam nyo ito na naman sila. Balita to. One day ago. Ngayon. File photo. Yan. Manila, Philippines. The Fortune 500 cavalry is coming. At least 30 top American CEOs from major corporations are joining U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo in landmark presidential trade and investment mission to the Philippines from March 11 to March 12 this year, etc. etc. Okay. So pinagmamalaki nitong mga to na papasok daw dito yung ilang mga kumpanya ng Amerika para pag-aralan kung paano sila makakapagpasok ng mga negosyo dito sa atin. Wala naman pong problema, 'di ba? Kaya nga umiikot si Pangulong Marcos eh. Kaya lang wag nyo kaming sasabihan ng ganito.
Eto kasi kagad eh, no? Papasok pa lang, makikipag-meeting pa lang, wala pa pong naitatayo kahit isang pabrika. Eto na kagad ang sinasabi sa atin. Ganito pala sabi nila weak na Pangulo, pupuntahan ng US 30 CEO para sa Presidential Trade and Investment Mission. Hindi kaya noong mga nakaraang administrasyon, pero kayang-kaya sa admin ni PBBM. Alam nyo, nakakasawa na kayo eh. No? Nakakasawa na sagutin eh. Isa lang ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyong ikukumpara yung mga ginagawa ni PBBM kay Pangulong Duterte kasi magmumukha po kayong tanga. Si Pangulong Duterte, nanawa po kami. Sa dami po ng proyektong ginawa ni Pangulong Duterte, sa totoo lang, sa dami po ng mga pumasok na pera dito, ngayon lang namin nga natutuklasan yung iba. Palibasa kayo, gutom na gutom kayo sa mga proyekto, gutom na gutom kayo sa mga achievement, kaya wala pa po nangyayari, plano pa lang. Ito po ang legacy ng pamunuan na to. Plano pa lang, pangako pa lang, pinagmamalaki na ng mga supporter. Pwede po ba yung nasimulan man lang bago kayo magmalaki? Sinabi pa lang na aayusin. Ang problema, okay lang ipagmalaki nyo. Kakantsawan nyo pa si Pangulong Duterte. Mamaya tambakan namin kayo ng mga data na kung gaano karami yung pumasok dito. Alam niyo po ba na pinakamalaking foreign direct investment na ganap sa panahon ni Pangulong Duterte? Yun po ang katotohanan. Hindi pa, lahat po ng presidente yun. Kaya ang unlad-unlad ng Pilipinas na eh. Papunta na sana tayo kung hindi lang po nagpandemya. Nako, malayo na po tayo. Nagpandemya lang talaga. Talagang kinakaya lang, mahusay lang talaga tong presidente na to. Sa inyo, sa totoo lang, wala pa pong major na sakuna. Wala pang major na sakuna. Kaya isa lang po pakiusap po itong 2025, isiro natin yan. Kung paano po natin siniro yung mga dilawan nung 8 diretso, isiro po natin lahat ng ikakandidato niya ni Tambaluslos at saka ni Sandro Marcos. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po natin buksan ang ating pong himpilan dito po sa inyong mga katanungan. Siguro pagsabay, kita nyo ngayon, titignan natin pag nagkakainan ng Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!